ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanukad dinhi sa atong official venue ang Camila Hotel 1 nga niya sa second floor ug ingon man ang ground floor mao ang Sunburst Restaurant. So alang sa inyong mga staycation, sa inyong ang mga wedding accommodations, sa inyong mga restaurant nga mga orders, ari lang kamo sa Camila Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Diin ang kapihan sa Dipolog mao kada anay adire kada Domingo sa matag alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Kini si Edith Pahintito mo yung regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog makikauban o sa minyo sulod sa duha ka takna nga public affairs program talk show nga makigsayod o ambit o mga impormasyon may kalabot na sa atong katilingban, sa ato ang kalambuan kanatong tanan. It's already January 9, 2022. Bago lang kita nag-Christmas, bago lang kita nag-New Year, o aniyar gihapon kauban nato si COVID. Napunaan pa ni Delta o ni Omicron. So, friendly reminder again sa kapihan sa Dipolog, magpabakuna kitang tanan. Katong walay mga bakuna, palihog lang, stay at home. Kay batod pa ni President Digong Duterte, wa may katungod nga mulakaw-lakaw kay nganong di mo magpapakuna, inyo man ang choice. Nadakpo naman kuno mo. So mao na nga kaming mga bakunado pirabuyag, sige miglakaw-lakaw kamo stay at home mo. So friendly reminder lang, if you love yourself, if you love your family, if you love everybody else around you, palihog magpabakuna kay kini si COVID dili makita, makatakod, makamatay. And then kanara ba mamatay sa COVID? Dili ikita, dili ikauban, dili nato mapangajian, dili nato mapalubong og tarong. So palihog lang no. Again, friendly reminder gikan sa kapihan sa Dipolog, magpabakuna kitang tanan. Schedule me og mapuhon og booster shot. Diri salamat kay kang Dr. Esmeralda Nadella og ingon man kang Dr. Jane Haog sa DOH. Okay. Before we proceed, diri ka. Agito si Juan de Respicas. Please join me in praying para sa ato ang kasulbaran sa atong mga gibati karon, no? Ato na sinati karon nga problema tibuok kalibutan mao ang pandemic. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts and your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory as always. No? So, sa dili pa kita matusunahan, atong i-roll call ang atong mga panelists, nga ang uban atong ikamingawan, dunay nitungha na, ang uban itago pangtod karon ngano ka. So, good morning and happy Sunday nga to kang Attorney Ruben Ligorio, diri ni siya the other Sunday. Si Board Member Ronilio Lee, diri po sila itong panahon ni Vice Governor Sinen Angeles ug si Board Member Peter po atong interview. Last Sunday, kauban nato si General Manager Alimarlo Daquin sa Dapitan City Water District. And of course, si ambot asa nag-essence Ginoo si Emmanuel Dalman Taghoy, atong Information Center Manager sa Philippine Information Agency. Ningon mo to siya motungha karon sana. Okay. On the family si Edgar Soronda, aniya kauban na nato si Wyatt Akas, ug ang atong gikamingawan nga si Attorney Rosiler Matay Barinaga. Yehey! Nana siya, umana siyang tago. Later, ato ni siyang paistoryahon kay gikamingawan nato ang iyang tingog sa kahanginan, no? And live kita Facebook, no? O ingon man sa ato ang 90.9 MHz, Magic FM, pinagi kang Station Manager Arnel Kwong, kauban nato dire. Dito sa estasyon, si Belter Villanueva, salamat kayo. Si John Doe, Silver Tabiatico Donduyano, atong IT Director sa Kapihan sa Dipolog, sa atong YouTube, sa atong Twitter, o ingon man sa atong Facebook. Si Dexter Pahente, kauban usab nato dire. So, dayon, atong
i-acknowledge sa atong sponsors na may nagdala kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolo matag Domingo nga tanan. Ato na pakapihon ang atong mga bisita nga nanghingabot na karong buntaga. Daghang salamat nato sa National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Beth Ladaga, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist, kauban kang Engineer Michael Sabihon. Ang NGCP dunay 52 billion pesos cable terminal station anaming utang sa Barangay Tag-Ulo, Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nato kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. ug ingon man ka Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGCP. Dako kay silang problema giatubang tungod sa nagganti mga poste nga nangatumba tibuok Pilipinas nga naigo sa bagyong Odette, no? Sa atong sabton karon ang NGCP. Daghang salamat nato kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member, House of Representatives, re-electionist sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Director Radon Sidinho, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Pagadian City. Ato niyong tag-invite pinagi ka Mr. Ray Campuanes, pero next time na para sa Mandanas Rolling na to nga topic pohon sa kapihan sa Dipolo. Congressman Romeo Halosos Jr., re-electionist, Member, House of Representatives sa 1st District, Zamboanga del Norte. Ato niyong gikauban last Sunday, kuyog ang iyang manyag na asawa nga si Yusek Marjorie Halosos sa DILG. Engineer Roland Soliva, kauban sa iyang wife nga si Cecil Soliva. Si Engineer Soliva ang chairman sa Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. At the same time, si Engineer Roland Soliva ang president sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. 2nd District Board Member Julius C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Guniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, Vice Gubernatorial Candidate. Naghan magbuta mga sponsors, so ato na lang ning pasahon kita ng kaharwalay mahay. And Mayor Evan Hope Olvis, re-electionist, Municipal Mayor, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guniang Bayan sa Pulangco, Zamboanga del Norte, re-electionist usab siya. Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz sa Lower Rasan Rojas, Zamboanga del Norte. Janus Marketing, Sales Spare Parts and Motorcycle Parts sa ubos lamang nga presyo. Ana mahimutan sa Quezon Avenue, Dakbayan sa Dipolo. Pagita lang si Janus Yu, ang Proprietor Manager. Matawagan sa telephone number 212-1148. JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard, maligya sa variety of fruit seedlings and coconut lumbers at a lower price. Ana mahimutan sa Barangay Lingasad, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Pakikitay lang si Mr. Porferio Necesario, ang Proprietor Manager. Attorney Peter Waico, ex-officio board member sa 2nd District, Zamboanga del Norte, President sa Philippine Councilors League, Zamboanga del Norte, board member aspirant, 2nd District, Zamboanga del Norte. Mo ka na si Attorney Peter Waico. Napasa, page 3. Malimtan niya na. Sa pinaan niya ko ani. Mayor Melody J. Tulin, re-electionist sa The Musical Town, Salog, Zamboanga del Norte. Wilbert Jojo Magallanes, former city administrator, Dapitan City, board member aspirant, 3rd District, Zamboanga del Norte. Former Zamboanga Sibugay Provincial Governor Romel Big Halosos, mayoralty aspirant, Dipolog City. Kasaba Growers Association of the Philippines, diya kini ato ang kasaba chips nga lami kayo gikan kini sa Kagapa, no? Namaligya sa famous and delicious kasaba chips, banana crackers, boneless bangus ug uban pang local farm products. Daghang salamat ngadto kang Miss Susan Empinado, ang livelihood center in charge sa mahimutang sa Dapitan City Hall. Mao ko na ang Kagapa Kasaba Association, Kasaba Growers Association of the Philippines. Okay, ang nasa to atubangan ha. Ato ning tabangan o niya og kaon. Pagguman sa atong kapihan. Thank you so much kang Cyril Patangan mo nagdala ini ang ato ang gipuyok tani ani ni ang kasaba chips pero dabu-dabuhan ra gyapon siya pamutanan niya. Oh. Dili pwede sulat. Sige, okay. Ato acknowledge ang ato ang mga panelists nga kauban nato karong butaga. First off, atong lady panelist from the Philippine Ports Authority, Administrative Manager, Wyatt Akas. Wyatt, missing you. Good morning, Ma'am Edith. It's nice to be back. Happy Merry Christmas. This is the last Sunday of the Christmas season. So, Merry Christmas.
And sa atong mga guests and si Atty. Matoy. Good morning sa ato ang mga tagpaminaw o viewers sa Kapihan sa Dipolog. Have a blessed Sunday. Thank you so much. O kini ang atong kamingawan nga nitago o ani akauban na gid nato. Kanhi Yusek no sa National Anti-Poverty Commission. Kanhi Dean College of Law sa Jose Rizal Memorial State University sa Dipolog City Campus. Kanhi konsehal sa Dakbayan sa Dipolog. Kanhi Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog. Kanhi Mayor sa Dakbayan sa Dipolog. Karon magpapili pagka konsehal sa Dakbayan sa Dipolog. Attorney Rosilier Matoy Barinaga, panelist sa Kapihan sa Dipolog. Okay, sir, go. On ang microphone. Remote na. Okay. Kaya salamat din, no? Murag, natin kaling istorya kay gwapo kay itong introduction. Ito tayo ni. Salamat kayo. Ang ato mga pagkaroon bisita, no? Si Ray, si Kerr, o si Cyril. Tanani sila sa agriculture, which is a very good topic for today, no? Si White, no? And si Arnel, si Tax, o si Silver. Sa itong paminaw, no? Happy Sunday to us all. Thank you. Okay, before anything else, ako lang pasubo, no? Sa pamilya ni Antonio Magallanes, nga ni Taliwan, na sa laing kalibutan, ang iyang patay lawas to pa sa Cebu, dahil unto nilang silang Joseph Magallanes, papa ni Joseph Magallanes, ang agriculturist sa Baligian, o si Engineer Marlo Magallanes, silang Nesel Magallanes, nga taga Baligian, ako mga pagumangkon, dahil ang haya ni Antonio Magallanes, maboto karong Martes anang buntag, diri sa Dipolog, sakay sa medalyon nga barko, and then mo proceed diretso paingon sa lungsod sa Baligian. So amo pa sa pasubo ngadto sa Magallanes clan, kay former ni siya president sa amo ang Magallanes clan tibok sa Muaga del Norte, o ingon man sa amo mga kaparentihan nga miyembro sa Magallanes clan dito sa Camiguin, sa Cagayan de Oro City, sa Davao, diri sa Mara, Sindangan, sa Muaga del Norte, Leon Postigo, guban pa. Ato lang pagajian ang ato ang kaparentihan nga si Antonio Magallanes nga ni Taliwan sa laing kalibutan. Rest in eternal peace. Happy birthday to Cesar. Cesar. Cesar Cruz. Okay. Happy birthday nga to kang Cesar Kwong. Gikan kang station manager Arnel Kwong sa Magic FM. God bless you and enjoy your birthday. Okay. So, let's start the ball rolling. Atong acknowledge ang paghiyabot diri sa atong mga bisita, first come, first serve. Siyempre, sayo good siya, taga Dipolog good siya. So, ang atong city agriculturist, diri sa Dakbayan sa Dipolog, Engineer Kerr Porlas. Good morning, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning po, Ma'am Edith, no? So, pasalamat tayo na, gitagaan na po tayo kapanahonan, no? Particularly ang syudad sa pag-agrikultura sa Dipolog, na madungog na ninyo kung saan po itong mga programa. O karong adlaw, maminaw ta, atong isut-isgutan ang maayo nga mga topiko nga mas init pa sa ato ang kape, nagiinom ron, nabugnaw na ganyan kape na ako. So, maayo ang buntag og Happy New Year natang tanan. Okay, thank you so much. O gikan sa Dapitan City, si Cyril Patangan, ang Dapitan City Agriculturist. May muntag rin tanan, mga viewers, mga sukin ti paminaw. Ang usbon may muntag ilibinagyo sa taga-Dapitan. Thank you so much. Okay niya, di na akong ni-absent. Dugay mo kayo ni-abot, God. Muna nga, hapit yun na ng libakon. May ganit, kayo na-abot. Ang atong suki sa Kapihan sa Dipolog, gikan sa Department of Agriculture 9, ang Operations Officer, Mr. Ray Campomanes. Welcome back to Kapihan sa Dipolog. Salamat Kapihan for this opportunity. Bisag na late, pasensya na maging mga tulubagon natay mga i-asikaso pa. Good morning sa tanan, labi na sa atong mga panelists diri o sa ato ang station manager. Mayong buntag. Okay, thank you so much. No? So, sir, will you please do the honors of asking the first question? Si Okay. Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Go ahead, sir. Dabu-dabuhin silang pangutana. Salamat dito. Ato lang kining just to lay, no? Sa itong topic. Bahin mo sa production sa rice nga, no? Is number one. Muta na lang tao in brief. Unsa may meaning ining rice tarification?
kay mura man ay na controversial kami. I think any one of them can answer kami. Si Sir Ray Kapumanis. Okay, yeah. Sige. Ang rice tarification law usa kini ka nasudnong balaod nga gipatuman sa national government in order to regulate the entry sa ato ang mga rice imports. In fact, nawad-an na og limitation ang entry sa ato ang bugas nga ni sa Pilipinas because of this new law. And in order to prepare o mitigate the effects of this new tarification law, there's a safety nets that the Department of Agriculture or the national government has put in place in order to protect our rice farmers along this line. Kaya kung musulod na ang mga imported rice, doon na din siya epekto kung labi na sa presyo sa atuang bugas o sa palitanay na puso niya sa palay sa atuang abot sa atuang mga farmers. Along this line, ang Department of Agriculture na ay i-strengthen namo ang pagkapudapod o mga similya sa bugas, sa palay para gamitong igtalanom. And then we have intensified also the provision of farm machineries and equipment in order to support the palay production of our farmers. And together with these na po tayo mga trainings na gipanghatag o ang atong credit support services gihimong easily accessible ngadto sa atong mga mag-uuma. So these are one of the safety nets na gipatuman sa Department of Agriculture aron na po maprotektahan ang ato ang produksyon sa palay aron dili masugamak niining pagsulod sa mga imported rice. Develop. Mahulog nga wanay limit ang importation. Do you think our farmer can be competitive as that? Gani with limitation lang sa limitation lang sa importation, for instance, under the World Trade whatever it is, no, nga certain limit lang ang ma-import. In spite of that, our farmers are already crying, no? In spite of all the safety net, di ba hulog ang farmers gapon, di yun ka-compete. For instance, we may have the safety net, but how about our irrigation? How about our marketing? Karana na bitama. So, seedlings enough, I think we'll not make it. But anyway, thank you very much for enlightening us about that. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Matoy. At acknowledge rin ang bisita sa gikan sa Department of Agriculture gihapon si Miss Charlene Acosta, ang focal person sa Balik Provincia Program. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning sa tanan, no? Especially sa mga naminaw diri sa Kapihan sa Dipolog, and it's so nice nga nakabisita po, maka-discuss po ni bahin sa Balik Provincia Bagong Pag-asa program sa Department of Agriculture. Okay, thank you so much. Ato ni kituyo nga ato ang paghisgot-hisgot karon para magpakisayod kita kay just lately ang senaryo nato labi na kay atong food production importante kayo ni kay mao po ni makausa sa makatubag sa problema sa ato karong COVID. Kaya ang COVID kay problema sa panglawas. So wala kay saktong gikao, natural, low ang imong immune system. So ma-COVID jud ka, simba ko lang. Gawas og kung ka magpabakuna. So importante ang pagkaon nato 3 times a day. Okay. Just Christmas season karon ni end taas kayo gyud ang ato ang mga palaliton. Nisulbong jud kayo, especially ang mga spices. Karon we wonder kay mingon man ta law of supply and demand. Okay man na to. Pero year in and year out, the whole time aron inana ra kanunay ang ato ang trend sa ato ang mga palaliton. Dili ba kaha maka-suggest, makahimo og lakang ang agriculture nga mo impose, mo implement og suggested retail prices. Ani ni ang mga prime commodities nato, food commodities diha sa kamerkaduhan.
For example, ang bugas, isda, mga panakot, karne. Kay murag lahi na ang gadictate ana dili lang businessmen kundi na hoarding na hoarding daghan na ba mga factors. Dayon ang nag-suffer si Juana de la Cruz. Mao na nga ang tibok kita, no, sa tibok probinsya, we are much kuan kanang lucky kay mo to nga daghan atong production dire, di ba? You cannot kuan it kay tinuod man na daghan ang isda dire, di ba? Kay rich man ato ang marine resources. Daghan po ta mga livestock kay namuhit man po ato mga katawhan, mga farmers o mga gikan sa baboy, kanding, manok, pato, guban pa kay daghan ganitang mga balot. So, nganong dili man na tumatagan og suggested retail price para inigabot ani ni ang mga special nga mga season, Christmas season, inigabot sa kalamidad, dili magsakripisyo ang tanan. Pwede na to mapangayuan og reaction, comment si Mr. Ray Campomanes sa Department of Agriculture 9. Ang suggested retail price, ang makahimo lang yun ini, together with the influence of the Department of Agriculture, is the local price and coordinating council at the local government level. There are SRPs that are established in Metro Manila with the issuance of the Agriculture Department in coordination with the National LCC. Na sila yung mga SRPs, which usually are imposed during calamities o kung doon nagyo'y problema sa ato ang produksyon. So, mas maayo siguro kung atong kayuan o tampo ang ato ang city agriculturist o kung sa ilang ikasulti niini. But with the Department of Agriculture and the local government units, we are regularly monitoring the prices of these commodities in our market. Okay, Engineer Carporlas sa Dipolog City Agriculture, and then si Dapitan City Agriculture is Cyril Patangan, please. Yes, sa Dipolog City, natay kita og local price council, no? Council nga nagmonitor sa mga presyo sa ato ang mga tanan nga produkto diri sa Dipolog City. Every week is nata ana monthly report na punta. So nakita nato ang mga differences karon ana. But through the council, kanang local price monitoring council, every city or municipality na siya pasakaan kuhon nga kanang sa provincial po nga level. So diha na siya ug unsay resulta kay ang mandato lang sa local price monitoring council magmonitor gyud sa presyo. Kanang presyo nga yang na-monitor nga ni taas mo na yung saka diri sa provincial committee pod, tapos mo na dalon dito sa taas with kauban sa DTI, kauban sa secretary sa DA, mo na ilang ikuha dito sa presidente kay only the president during at that time kung naay kalamidad nga maka-declare siya price freeze, maka-declare siya kanang SRP. So, as far as nakita na mo diri as function sa city na mo sa monitoring council, nagsikig yun tag-submit og report. Nakita, but to act na kanang presyuha ato na usbon, dili yun kagikan na diri sa baba. Kung dili sa presidente yun na sa Pilipinas o yung pronouncement based on the committee's report from the councils nga nasa munisipyo, probinsya, padulong sa central office. Yeah, sorry, and then Cyril. In effect, it will be a coordinated activity that should start from the local government unit and then elevate it to bureaucracy, from the city or municipality to the province and to the central office. Usually, ang national government will impose the SRP through the Department of Agriculture. And usually, kung naalang po occurrences of calamities. So far, ang nalay SRP nga gikuha sa Department of Agriculture ang rice o ang pork. Pork, hasta chicken. As a chicken. So far, ang mga vegetables, mga spices sa karon nga saka is wala pa gyud na. Although, mao na ni ato ang problema karon nga nagtag-as na. Okay, from Dapitan City, Cyril Patangan, please. Doon na siya po local price monitoring council ang napitan, pero same as other municipalities or cities na submit to report na siya. Pero kini pagmahal sa to ang presyo god manaman ang mga bugas na narita sa isda ka. Karon last year lang
ang dapitan kanalang bangus lang ha, bangus products gikan sa dapitan. As per record kay karang mga fishery products nga mo ship out from dapitan to Dumaguete and other parts of Visayas area. Doon natin mga 65 million ang nahalin ng isda. Napagpasabot, napasalamat ang mga fish farmer kay ang farm gate price sa bangus na mas tax 220 ang kilo. So, mahal siya. Nagpasalamat ang mga mananagat o mga fish farmer kanang time kay mahal ang presyo sa ato ang bangus. Kayo, ilimit pa ang presyo sa bangus. Imagine, ang 1 kilo sa bangus, kinahanglan mo, gasto ka na o mga 98 pesos para magka-produce ka. Now, kaya mo lang ibaligyan ng tagatos, 2 pesos na ang ginansya sa negosante sa na-produce. So, palito na siya o kanang farm gate price o taxi 220, so kawarta na to ang mga fish farmer. Muna time. So, atong iusos ng presyo, na gusto ta ang presyo sa bangus na to, motang 90, cancel ayo. Wanay producer ng ato ang wanay mga na-produce sa bangus sa dapitan kay lagi lugin po sila kay barato man ang presyo. So, ina na siguro siya depende sa sitwasyon. Sa mga consuming public siguro medyo gimahalan sila kay mahal man ang presyo sa bangus sa merkado. Pero sa mga producer na to isda, particular sa dapitan siya, napasalamat kay medyo mahal ang presyo. Okay, setting aside bangus, dito sa taas sa kayamanan sa dagat, kay ultimo ang kanang inana sa kadangaw nga kanang kulang iko o na sigarilyo, mo presyo naman sila 140, 160, 180 ang kilo. 280 ang sa Christmas season, no? Ha, karon lang? New Year? So, inana ba nga presyo mo dili man si tabog sa ato. Okay, panghatag ba nato mga tuloy, mga sani katong kirit ang sa una rich man ayo tanong may tabo man ay nana. Ang atong dagat, Wonder ka ba? ang atong dagat libre ng restaurant siya. Oo. Atong dagat dili titulado, walay tax. Yes. Only nga kung doon na yung managat, mulukat lang o necessary license to permit Oh. sa agriculture office o sa kada local government unit. Ang sitwasyon mo gustong kadagatan, dili tanang panahon to kwarto as sana kana bitawng agi sa season. Ngay panahon mo og labi na gyud nga nakita nato nga gikan pa sa October sing ka ulan, sige nga nay bagyo, nay dakong balod. Sing ko daghang kay mga dakong nga mga medyo tatalag calamity kay siyempre dakong balod, daghang mga damages nga nahimo. So mina sa itong mananagat na mga bulngani karon Coast Guard stricto kayo baskin kag may panagat dili pwede mo raw ngani tanang mga barbaray captain siguro dili mo kaniyo sa dapitan na ko dili pati mas dipolog ato ang mga maritime police atong Philippine Coast Guard bawal na gyud pag laod sa butag nay bagita nato nga sa linaw na kunay balita nga naikang bagyo linaw siya pero ato ang mga law enforcement agencies itong kadagatan bawal na panagat. So, stricto no kayo. Nung pasabot, huwag yung managat. Nakita mo may unsang nakuha itong managat. Siguro itong balagi, huwag yung himo kailan po ng trabaho, pero same as sa atong na observaran, nga na yung mga tayo nga iyo, dili pwede mulaw. Dili pwede mulaw kay naay kami nga bagyo. So, nakita na ito sa dapitan itong last time, doon na yung mga 30 kapin ka barko na standby gikas sa Tagilon Bay tamas Dapitan Bay dahil ang barko na standby dito linaw pero nakita di puro Dapitan areas linaw nawalay pala ron nakisa may managat so inanang mga estasyon ba so noon dili tanang panahon nakita na ito ni sa minus ng isda from October, November, December katong season kay sing ulan dili mayo ang panahon pero natuloy tayo sige na siya napay panahon barato nga karon sa merkaduhan nakita na ito atong bulagi ko ubang isda medyo yung barato na pero katong bagawala ka na pigil tinuod na nga ang tuloy tapos ito sa kilo grabe yun grabe kakuan kaya na sa'yo makalusot atong mananagat isa bawalan panagat naging sa'yo musot yun sa apikin na na si kaya naging makahalaw so magkatsamba ko o 5 kilo lahat pilang kilo 200 na pero katong siya palusot to kaya nakita ba siya ito padlungon mo ito siya padlungon mo ito sila lang ang sitwasyon depende sa sitwasyon depende sa panahon. Contributory factor ba ang COVID sa mga mangingisda? Wala epekto. Wala. Basta mananagat, wala Usahay siya. ningon na ko nga
balik ng mahal ko yung isa, COVID, ng good ma'am, lisod yung panagat. Ako daw na, sabay. Di ba? Sabay. Kuhan sa COVID, sa pagpanagat. Nga ba may COVID dito sa dagat sa lawon? Una, nakapagutan ako sa COVID. Ano sa mga nga? Hasta COVID, pasagin ka naman noon. Sige daw, Cyril, and then si Ray. Wala na siya kay ang tinuod na nagat. Nakabantay ka ni ka, magpasukas lang yung Christmas, naawa na. Mga busiro to na, managat wala na. Kaya sa barang, kaya mga mananagat ya, wala na nili na. Gasugas bro, pinabuyag lang. Huwag ko kadungo mananagat na naka-admit ka na COVID. Wala, huwag ko bantay. Uli ka to lang, si kita pahugas, kita limpyo, kaya mo dali matakdan. Pero sa mga kustan areas, ka to mga kabukiran to gawon. Hugas-hugas ba dito? One Christmas, wala ka nan. Mag-inom ba kayo na, bitsuki ba kayo na? Kustan area, na siya, pero huwag ka dungo. Wala talaga sa ka na ni mahal isda tungod sa COVID. Sige Ray, kapabalis din. Panahon sa COVID, dinis kamadaan, gisiguro ko na to nga dili mahamper ang farming operations. Okay. In fact, aktibo kayo ning duha na to ka City Agriculture is issuing food Congratulations. pass para lang mapasiguro nga dili mapakgang ang mga kalihukan sa pagpanguma. Salamat sa authority gatag dito. Salamat tinulang katong kain. Daghang ang balhabal nga nag-deliver og mga pagkaon dito sa Bukiran. Kay imagine kada hapit kada barangay ng mga checkpoint. Nagwala pa to authority na mo gihatag dito sa Department of Agriculture. Walay manuroy kay sa mo nimo. Wala yung mga pagkaw. Ano kanimo ko na usahay kay bisan og manuroy lang sa sirbanan ka usa mga ibang authority kasi mga masero. Salamat din. Sir Tatay, please. On. Iwan, palito o lugay ng kawan. Salamat din. Sa tanang bayan sa COVID, nabasa na ako na according to Secretary Bello, increase of employment in fact comes from fishery and from the agriculture. Sa ato pa, walay apekto ang COVID kay increase man ganing employment. Bahin sa presyo sa isda o sa panaliton, kung ba, every time you read, ako sige mo kong tanaw sa Twitter ang natanan, no? There was a time nga ingon si Secretary Dar nga, plant. Pagka-plant tanan, why market? You remember nga, nahitabo sa Benguet somewhere there, ang ilang mga carrots na lang gipan nalibay, kaya walay market. Then later on, karon reklamo na po ang mga farmers kay baligya sila sa Manila, di sila ka-compete kay nag-import na pagbigan sa China. I mean, there's something wrong in there, no? Probably this distribution. Gusto tinggalin natin. Kay, look, for instance, fish. O, tayo punta dire, o na itong tiempo, somewhere in Batanes or somewhere there, may man tiempo. So, kat sila isda, o may distribution, no? We can have distribution. The problem is, di man ta pahimulos on the distribution aspect. For experience this, no? We were given a scholarship when I was a mayor to the United States by the USAID. Primerong among landing was in Hawaii. Tanong ko sa mga presyo. Pag-abot mo sa San Francisco, the same price. Bahin sa isda, we went to Mississippi. That is the source of fillet fish, no? Okay. Ang price na dito mga amin sa restaurant, pag ato na mo sa LA, maura gihapon. So there was no deficiency as far as the pricing is concerned. If they can do that, why can't we do it? So nakita tingali in terms of transportation, may culprit. Last, sa congressman, no, sa agriculture committee, what happened? Ang mga short form, kaning yellow form, dire sa Bukidnon sa Cotabato, nangalata, kadili pa dito sa mga feed makers, no, sa Manila. What? They were importing from Taiwan. Kaya ang transportation, they can buy it cheaper than to buy in the Philippines in Mindanao. So, something is wrong. No, something is wrong. Under karon, maura ka po problema. So, sige lang tayo plant, then better of wildlife market. Dili mo plant ang farmers kay natagam. Ang import punta. So, how can it be done? I think we should lobby in Congress. We should lobby in Congress. We tell our three congressmen when they resume session, they should file a bill abolishing the law of supply and demand.
Okay, yes, Claire. Actually, gusto nyo ko mo response ni Kuan ni Sir Matoy. Actually, that's really the idea. Dekada na kayo ang problema. There must be something wrong. But actually, kung ingon tag technology-wise, we have it. Agriculture is one of the best. Internet access sa tanan, kung magtanong mo sibuyas, makuha. Ang asa siya dapit nagkulang. Sa tinuod lang, nagkulang kita in terms of policy making sa agriculture. Setting aside what is the real budget or the real score. Imagine having cities, municipalities sa uban walay food security plan. How could you answer sa volume o mga panginahanglanon? For example, policy sa credit. Who could be credit? Sometimes ang policy sa credit is limited lang. Usahay po, ang hinabang hanggang 5,000 lang. Sometimes po, si farmer, ang yan na-receive nga tabang from assistance, mo na po'y saligan sa farmer. For example, to make it more klaro, naghatag si DA of 5,000, wakasakong fertilizer. Supposedly, he will use 8 bags of fertilizer. Dito na po siya natanggol sa 2 kasako sa 5,000. I mean, kaya kapag ang palito, kaya muna ito hinabang niya sa gobyerno. And the other reason why in terms of mag-isturahan na itag-ani, kaning volume of marketing na to. Because if we try to have an inventory in every province along in every region, kinsay na ani nga volume, wala it because walay dako nga budiga or walay usa ka dako nga ahensya nga igama diha. Supposedly, I really believe with us NFA, not limited to grains, all other stocks pagtakay, so that we could have the inventory. Kay we can solve these problems if we have rely on data na tinudod na volume. Kay data. And the last pagyod nga kuan na ni karon, ito bang tabang nato sa to farmers, there are differences. Why? Gusto sa gobyerno organization ng tagaan. Okay? Meaning organization katong pinakaubos na gyud nga pinakaubos may atong igrupo, i-organize. We have this middle sector unta nga nanay tay kaya kabugan hindi to siya patagaan. Kay pa-organize ko itong pinakaubos. Supposedly, kaniyong tang mga nasa tunga-tunga, nga mga mo niya itong i-finance, muli taga na itong support, taga credit, blah, 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 they will try to pull down this as mga laborers, as workers. So, at the end of the day, foreign policy matter, siguro sir, kaya this is how we interact with other countries, then ang ato adire, okay lang tag, we are very welcoming to them. But yung product volume nato, asa kayong tao nato na pwede natin ipadala dito is limited. Because dili siguro siya ka compete. That's the idea lang, generally. Okay. May question gikan sa itong panelist, no? Si Julius Salaveria, gikan sa Department of Trade and Industry niya, si PA na ito, mga panelist. Ang iyang pangutana ng niya na quote, question nga pareho sa issue before ni Mayor Labad-Labad. We are a free market economy. Daghang mangingisda mo prefer baligya sa mga komprador gikan sa gawas. Na disadvantage ang local consumers. Pili na katilaw og laming isda. Unsa nga policy pwede i-adapt sa LGUs dili? Cyril, patangan. Nahitabo ako mismo kita sa sitwasyon sa Dapitan. Doon yung isda, pirit, nakuha sa Dapitan. Iplastar na sa lamisa, guluwag na. Doon yung abot, tag 140 ang display. Ligya. 140. Kasi gipalitanan. Kay kontak nila sa Dumaguete, nga pagkabot sa Dumaguete, paliton og tag 100 sa sinta. So, pasabot nga gi-deprive kuha niya ang taga-Dapitan pagkuha itong palit ato. Kay kumpara na tanan, agi sa system to karo agi sa kamayos ng gobyerno na natay ruro na pilago na kabiyahe Dumaguete kada daw nga diha. So, nakita dito nga diferensya og 20 pesos ang presyo. Gastuhan tog ice pila gamay. Na og dunay 1,000 ka kilo nga makumpra from Dapitan to Dumaguete. 1,000 ka kilo. O mo diferensya tag 20 bisag agi sa ice nga transport sa tao na mo diferensya mo mulimpo lang 10 pesos ang kilo. Ug dunay 1,000 ka kilo, 10,000 pesos. A matter of
Wala ka rin one day. So, agi sa distribution ba? Agi system to paspas, at mga cellphone, Yeah. na itong mga barkong raghan. So, nga nang estimaha. Well, hinoon, sa consuming public, dito lugar, pasalamat ka kaya nagpakaon ka sa mga tao sa Dumaguete. Sila itong presyo. Nakasupply ka dito, pero ang problema, taga-debita, nakuhaan o katungod pagkaon itong labas kay isda nga, na-plaster na sa gusto binta, makaon sa taga-debitan. Nakaroon, pumunta na, usan na ito pag pugong atong matawa na, natuloy ito kwarta mo, siyempre, ako'y labasira. Wow, tanang dito mo, tanang pahaguan mo, pamaypayan lang, nilangaw diya mang mamatog diya. So, kumula tanan. So, ano rin usahan na ito pag mo pala siya parang, Yes, Attorney Matoy. Okay, ang istorya mo nga Dipis ikan sa Dapitan was bought sa Dumaguete because of better price. Doon na ba po istorya nga kita dire hingpalita sa laing lugar kay better price ato dire. One way. so pa, hinoon, It be one way, di ba? panahon nga, orkita na supply sa tuwa, isda. Orkita. Orkita, na panahon, pero Pero di not all times. dili, Dili kasagaran. Pero kasagaran god, Mas kita pa jud. kita gyud kasagaran kining Bohol, Siquijor, and other Visayas areas, kita diri sa Buanga Peninsula ng supply isda. Kita na. Kani imagine kan Bacolod, nadungog man to ang Bacolod nga nato dito ang mga mayong fish producing people to ang dito, lugar. Pero based sa auxiliary invoice o shipping permit ng issue ng bangos, mga 65% sa shipment na mo, payo Bacolod. Kada bangos na mo, kada fish cages dapitan. Ito Bacolod, payo na siya. Bacolod na tanan? Nga sa mga around 15 million pesos nga nakwarta na mo sa taga-dapitan, kibali, ikan sa Bacolod area. Bangos na siya, bangos alone. So, tingala ka, ano mo bangos? Kinaon lagi, dito sa Bacolod, mura mo siya o kuhan ba nga, sila ba yung distribute dito sa laing lugar? Ang Bohol, ikan dito. Si mga kay, siyempre, yung asing open na ang tourist, na siyempre mga makaon, ito ang sila mag-supply. So, usa ka sa distribute o pagkaon anong mga lugar. Yeah, okay, Actually, yes, to sir. support lang sa kwan ni Sir Cyril. Sa Bacolod tinod na. Kaya pag ato na ko dito, dili lang kay bangos. Ultimong crab meat, which is very nga, dili gikan pag sa Dipolog. Pag ato po mo sa Bohol, ang ila pong isugba dito, kani po nga to ang kuan, sambagon nga makuha din sa Ligway. Mo ato kag Simulas Cagayan, mo ato kag Bukidnon, from Zamboanga Peninsula. But the real bottom na karon po, diri sa atong mga mananagat na nag-supply niya, malipayon po sila kay because they have the Better price. gusto nga presyo nga Better nakuha price, nila. yes. Ang problema- kataunon lang sa tuwa, kung unsay reject, mo Kaya kay nga. nabili dire. Kasagaran ito wala to. Which is, klaro, katong sa wala pang COVID, kung nakahinumdum mo, katong bitang tagas kayo nga kuhan, nga isda sa, katong murag espada, diwit-diwit. Actually, ang auxiliary, kay sa Dipolog man muagi, sa airport man, datong sa Japan. Ang diwit. Ang diwit na to. Export ka ron. Maunag mo na nga-export taron, muna karon nga, wag mo makita ang dagkong diwit-diwit sa merkado, kung dili, gagmay na lang. Para Cebu na siya. Sa Cebu, forward to Japan. Kay kaya raman within a day, katong 5 pounds sa COVID nga, by alas 4, alas 5 sa hapon sa Japan, maabot na ng Maabot na isda, dito. nagikan dire. So, what are we doing about it? Mr. Ray Campomanes, please. Unsa man, year in, year out, time and again, marami problema na to. Gatubang, so, kamo may nadia sa Department of Agriculture Regional. Unsa may Kanong dautan man na mo exportan? What is the import, di ba? Yeah. Oh, Pero, madipray ba na itong mga local food nga makakaon og sakto din lumahan man sa tanan? Ang kasagaran ko nito mo siya, ma'am. Kining managat na to, ang gwapo mo ibuligya. Lagi. Katunan nato supugot katunan nga bali na lawas. Wala na ulo. Na putol ang ulo. Muna para sa pamilya. Pare ba sa turko nga Nabalik. og na bisita. Ang katong manok mo ila dito. Bulag mo Kana sa- istorya ba nga nay gibali na nay. Muna. Muna ni. Anayon na lang ang nabilin. Sa karne, mahakot kaya po sa karne sa Negros. Muna ito, muna ito, Livestock, sige be. Mr. Ray Campomanes, sige. This is a local issue that siguro atong i-challenge ang atong mga local legislators on what to do about this. Kay sa tinuoray lang,
ang local consumers will be left with what is not qualified sa export. Reject. So, di na po reject. Dili mo qualify sa ilang standard. Napalain ko na to, kasag. Ato na dipulog dapitan mo'y nag-supply sa pinaka-palatabon, pinaka-patsadang kasag. Itiro Pilipinas. Ato din. Bagakit aligi. Ato din, maligi. Ang maligi na to, ikumpara ng kaon mo kasag outside sa Pilipinas, Masalan, dito sa Bay, Bagin Bay areas. Kana ilang tabog na kasag. Lahi sa tuwa diri. Patsada ginatong kasag Ano diri. yan yun? Ato ka ng mga kumprador di hapon, kuan. Di ba yun? Ay na kay kang kuan na. Ay na kay para sa Manila na siya. Atuloy. So naka naita ko 200 pesos ang kilo sa kasag. Niya ang kilo tulor ka mo, patulog sa kilo. Ang kilo mo ka na. Pero mula yung ordinaryong tao, tinagaw kaya ako mo may kasag. Ako may balikan ng pasada. Ato lang ko sa laki ako tiniyuhan kayo kay sus mahal kaya. Usa ka mo kasag ba't sina? 250 pesos. Okay. Na additional question ni Julius. May kanito ba ganin ninyo ni? Kay Mahay Kinis Julius, kay paano man good? Maestro man bastiran. Kare. Nganong makontrol man ang Guimaras Mango sa ilang LGU na ay local ordinance sila to regulate? Sige. Ikaw daw, Ray. Good morning sa akong classmate. Ang classmate na is Julius, one of the brilliant classmates of mine. Not only during high school but likewise during college days na mo. Ang Guimaras Province, because of their name na na-establish in the international market sa ilang mango, they're trying to protect their mango industry. If you happen to visit Guimaras, bawal magsulod og mangga dito sa ilaa. Masimilya, paskin liso sa mangga dili pwede ipasulod. Absolutely ban ang tanang klase nga mangga nga musulod sa Guimaras. Isa bigala kag mangga para kauno? Di pwede, pero pwede kang makadala sa ilang mangga pagawas. Pero kung magpasulod na gani, that's absolutely prohibited in the province of Guimaras. Muna ingon-ana ka sincero ang local government unit in protecting their Guimaras mango because of the name that they have established, and they want to sustain that name kay ang Guimaras Island is a mango island. Alright, yes, sir. Ganun sa mango, who are the owners of the mango? Is this a plantation? LGU or Di mo para sa ato because everybody plants mango. So you cannot control because everybody. In there, it is by plantation. So only the plantation owners can prevent. No? So that's the difference. We're talking one or two persons, and then they are very influential in the government. On the other hand, in our place, everybody plants mango. So if I plant 2-3 mangoes, I cannot tell the mayor, the government to make a policy for me. Di ba? Kuan siya kung dili tanan kung umakon sa plantasyon ang di panagihan sa pipila ka mga tao. Tanang klase nga tao nagtanong og mangga. Ang beauty o ang advantage sa Guimaras is because it's an isla. They can fully protect the mango industry kay isla naman siya. Gamay nga isla sa province. Unlike diri sa ato kung dako kay nga isla, malisod daghan kay point of entry, maglisod ka o proteher sa ato ang mangga. maura po na sa Lanzones sa Camiguin? Murag gyapon, Isla murag ng gyapon. Camiguin. Kaya tamis nila Lanzones. So, Pero wala sila regulation on the entry and exit of the Lanzones sa Camiguin Island. okay, yes. Actually, it's the choice of the people sa Guimaras Island to showcase their product. They try to protect with the NGO and the government because there is nothing you can do sa Guimaras. Mangga I've na been lang. there, the manga is always there. Manga is life sa Guimaras. And otherwise, ug kato ilang mga wak-wak-wak-wak mo to ilang another tourism sa dito. Yes, can we not make the same with our sardines? The sardines right now, po, sir, is a very big issue. Very big issue to discuss because kanin sir, may na kayo it because we need some alliances because
The problem right now, every municipality has its own municipal water and have their own ordinances, which is very different in every side-by-side municipalities. And then, kinahanglan pa na karon nga usahon within Zamboanga province of Peninsula Water because the water karon ang tagiya is mawat munisipyo. Muni, ito is municipal waters, wala yung provincial waters. Gusto mo yung provincial waters. Provincial government, mag-govern. So, usara. Wala nga provincial waters. Municipal waters man. Then lain ang kada mayor, then lain ang gusto ipasabot, ipahimo sa kada LGUs. That comes to the point of care. It's about policy. Yes. We should have Policy making. policy, ordinances, that is common to all. And- Diba? If there are no provincial waters, we have municipal waters, city waters, it's because the province will be the one to coordinate. Yes. And speaking of policy making, mo na trabaho sa mga legislator. Wherein, puhobling Ginoo si Attorney Matoy Barinaga. Apila din ang nasa Colog. Let's precisely that, nga our experience from the National Agriculture Commission, which is focused on poverty, about programs. That is why I was encouraged to run, because if I will win, I will support all of these things. Promise ha? Okay. Promise You sa heard it Colog. first from Kapiyan sa Colog. Panilingan ka na mo. Okay. Promise yun. Ingon pa ni Julius, no? Dugang pa niya. Regarding spices, unsa nga klaseng spices ang dapat i-promoter nga itanom sa mga local farmers, especially Igbo, aron mas self-sufficient ang province ug dili ta kaayo apektado sa nagsulbong nga prices sa ubang regions. Comment, reply, response, answer kinsa diha amo volunteer. Actually, Okay. wala gito. Actually, walay problem when there is a good policy for every product na itong itanom. Kay si farmer karon to si is to believe at saka yung mga previous na mga experiences, daghang gi-promote nga product, but at the end of the day, walay kabutangan nga bodega. For sa Union, specific ta. Ang producing nga provinces ana is Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Mindoro, and somewhere in Iloilo. Right now, nag-peak season sila. Kung sa'yo nakita mo, tag 10 pesos na lang nila ang sibuyas Bombay. Karon sa December sa New Year, naabot og 400 to 500 ang kilo sa sibuyas Bombay. Per experience sa farmer anang mga lugar ang giingon nato, ana sila gatanom because katong supply sa China nga sibuyas Bombay, katuon na sila atong time isobra ra karon kay nagkulang man. So nagdepend ta karon sa China. And what make China mag-supply diri sa tuwa nga naka-less disadvantage sa farmer is the policy nga pwede ta pasulod diri maski unsa. And Because of free trade. then sa presyo po baba gyud sila sa mahal. So, and that's the issue. Wala kaya ra gyud mo tong ingon na ganyan. Kaya nato mantanan kay usa gyud ng China og diri parehas ra man na. Ang problema lang, the policy, ang gobyerno ba, inigdana ang produkto, ibutang siya sa budiga, aya na ito na ipagawas, something na like that. Yeah, in the end, China will win. Okay, before tama ito sa ito commercial break, atong pangutana, sa atong mga bisita karong buntaga, number one question is, naman na ito ang focal person, si Ma'am Charlene Acosta, sa Balik Provincia Program. So ato pong pangutanon siya, kung unsay kaayuhan, nga gikahatag sa gobyerno, especially sa Department of Agriculture, sa Balik Provincia Program, ini ang gikan sa mga lagyong dapit na itong mga kaigsuunan, nga girelocate o balik diri, labi na itong wala na mga trabaho dito because of COVID, no? So, i-accommodate ni sila sa gobyerno na to. Unsa ko'y makuha nila, nga kanabang come-on ba, nga maka-attract nila, nga mupauli sila sa probinsya para mo relocate o mo inabuhi na po balik. Kay wala na sila mahimo dito sa Kauluhang Manila. And then, para po sa Dapitan City, agriculture, ang Dapitan is kanang rich in marine resources. Except sa kanang mga like Kasaba o Guban pa, nakapokus mo sa marine resources. Unsa kayo ang mga kanang ang mga problema karon especially nga moraog natay na dunggan nga medyo dili safe na ang atong waters diyan Dapitan.
naka-experience ba ta og red tide karong bag-o? Diha? Wala pa. Ang sa ato ang mga algae o uban pa nga mga pollutants brought about by kanang daghan man ko diha ang nangaligo na daghan diha mag-picnic, especially weekends. Manay daghan diha mga cottages, daghan na diha mga beach nga diha sa dapitan, naka-apektar ba ni sa ato ang maritime industry diha sa atong dapitan, marine resources, no? O kananaang sa ato apong mga kuan, kananaang mga bangus nga mga cages, lapu-lapu cages diha na protektahan na di pag-ayo sa gobyerno kini ang mga nag-invest diha o nakahatag ba po ni sakto nga mga taxes para sa gobyerno kay murag daghan naman na diha siguro no ang nag-iya mga fish cages nga gi-accommodate sa LGU dapitan. Then diri po sa Dipolog ang ato ang model farm diha sa Ulingan no, sa model farm dili ba ta makatalong diha mga spices para atong ipang share sa atong mga lokal nga mag-uuma diri sa Dipolog para at least man lang wala iya mo yung mga imported nga mga panako kay mahal kay gikan sa China, at least natay local mga bala na ito nga sibulyin mo sa diha pero panakot siya nga maka-alternate sa kananaang mahal na kayo sa kamerkaduhan kay naka-produce matag local nga mga panakot bahala ginagmay pero subastan po sa ito, makabasta sa ito ang local consumption, di ba? Dayon sa Department of Agriculture, kung kini siya, kumusta itong budget sa ito ang DA? Makabastar ba ni sa tanan nga mga munisipyo within Zamboanga Peninsula nga makatabang, especially kung abot ang kalamidad. Kay ang nahatag ba ninyo tanan ang sa Bayanihan Act 1 and 2 sa mga farmers nga mga ayuda kay ug wala ipanghatag ninyo kay buwanit man na sa general funds, di ba? So mao po na ipangutana po nato. And then Wyatt yung question of Edgar Soronakis. Wyatt. Murag na ako naman ni mo Ma'am Edith kay katuon ta ako ang i-ask sa DA kung how is it ang utilization sa ilang fund, nahatag na ba nila tanan sa atoan or nagamit na ba nila tanan? Kasi di ba may mga uban na agency na naaon ta ipanghatag sa mga unemployed during the pandemic, tapos niingon sila cut off na kay gurot na ang kwarta, tapos pag himan-himan at the end of the year daghan pa di ay silang kwarta na bilin. So nagsige na po sila panawag sa atong mga na displaced na mga workers na para mag-file na po og kuan ang po na kaya nilang abot na nag-closing naman ang mga books of accounts sa ato balik na sa general fund. So kato ako ang ikuan nila. And then tutong sa spices sir, nag-try na ba ta tanom diri sibuyas o hose mutubo ba siya sa ato ang soil diri sa kuan kay ang ato mahibaw-an Ilocos lang banda or diri sa Mindoro ang naay nga mga products. Yes, before ni Edgar, Gar, kay Engineer Bebs Cheng, okay, matod pa niya, good morning sa tanan, ilabi na kang pari matoy, ni escape. O sa dinapit, important nga appointment, no? O sa mga dinapit nga agriculturists sa ubang urban barangays and cities, na sila gitawag vertical gardening. Ang atong agriculturists, muhimo unta og model or template sa urban gardening to supplement our vegetables and probably some kind of fruits to augment our supply and in the market. Ipalakbay aral atong agriculturist sa China. Mulay ko, in the end, China will win. Ipalakbay aral atong agriculturist sa China para makapi ilang best practices sa urban vertical gardening and to learn how China was able to feed their 1.4 billion population. Thank you and God bless. Kaya kay lockdown man ang China, agi sa Omicron, wala kaya po travel. Okay, Edgar, go ahead please. Okay, dili ni among pangutana. pangutana ni, is hoarding still happening sa tuwa panahon? Dayon, if it is happening, apektado na tabi, how can we do about it sa hoarding? Nakalari ako After the commercial break, excited kayo siya. Okay. Hot day ka. Sa dili po ito bagon.
katong mga makalilisang o daghanan kay mga pangutana nga gipa-ong-ong alang sa atong mga bisita karong buntaga. Atong pasalamatan ng atong mga sponsors. Una, ang atong outlet din kita mabati sa kahanginan, mabati sa Sibok na Luwigan, ug duha ka Ragbayan, ang Magic FM 90.9 no sa Daya sa FM band. Magic FM kauban na to ang station manager karon diri sa Magic FM nga si Manager Arnel Pong. Okay, nga masab atong pasalamatan sining musunod kay mga sponsors, ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, lagi ni Mabet Daga, ang mga first lead specialist, usab si Engineer Michael Sabihon, ang Regional Affairs lead specialist, o ang presidente nga si Anthony Almeida, ng Chairman Henry C. Jr. o si Attorney Cynthia Alabanza spokesperson. Kini kanunay ipabalo sa 52 bilyones nga proyekto ang cable terminal from the Visayas to Mindanao, Kangkansan Terminal Station na adi at Tagulo, Dakbayan sa Napitan. Thank you, sir. Yung masab, ang si Congresswoman Luna Labad-Labad, House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Pasalamat usab nga ito kang Director Rad Don Sidinia, ang atong Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, sa base sa Pagadian City. Natusab kang Congressman Romeo Halusos Jr., re-electionist kini, Member House of Representatives, 1st District, Zamboanga del Norte. Natusab kang Engineer Roland Suriba, iyang kapital si Suriba, Chairperson sa Provincial Advisory Council, Police Provincial Office, Zamboanga del Norte, Presidente sa Dipolo Chamber of Commerce and Industry. Ang atong board member sa Segundo Distrito, Board Member Attorney Julius Sino Piquet, Presiding Officer Pro Tem Police ng Guniang Panalwigan, Vice Gubernatorial Candidate. Dugang pa na pasalamatan ang atong venue, of course, ang Hotel Camila 1. Hotel Camila 1, Lalan General Luna, dito Dakbayan, kita limutan sa 2nd floor. Masab, atong pasalamatan, si Mayor Evan Hofolbis sa lungsod sa Pulangco, Netula Luwigan, re-electionist Municipal Mayor Pulangco, Zamboanga del Norte, kauban sa iyang re-electionist na DC Mayor, nga si Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Bayan Pulangco. Ang Petra Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz sa Louis Erasan, niya itong lalubigan, ato kini ang Petra Cement. Janus Marketing, alam sa mga spare parts nga reasonable ang presyo sa mga 4 wheels o sa uban pang mga sakyanan. Nadia sa Quezon Avenue, panayang hinimala ni Mr. Janus Dew. Natawag ang Janus Marketing sa telephone number 212-1148. Double J&T Fruit Nursery and Lumber Yard, alam sa kaya mga seedlings, coconut lumber, sa umbos ng mga presyo. Nasa barangay ng Nasad, Pulangco. Ipalagyan ginamala ni Mr. Porferio Natizario, Proprietor and Manager. Napalisod ka na to, Attorney Peter Waipo, Dipolo City Councilor, ex-officio board member, 2nd District, Zamboanga del Norte, President sa Philippine Council of League, Zamboanga del Norte, board member aspirant sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Naisa nagpalagay ka na to, mao si Mayor, Honorable Mayor Melody J. Tulin, re-electionist Mayor, sa lungsod sa Salog, the musical town, sa lungsod sa Salog. Wilbert Jukjo Magalianes, Kanhi City Administrator sa Dakbayan sa Dapitan, Board Member Aspirant kini sa 3rd Distrito sa Luwigan sa Zamboanga del Norte, Wilbert Jojo Magalianes. Masaba si former Zamboanga si Bugay Provincial Governor Romel B. Halusos, Mayoralty Candidate Aspirant sa Dakbayan sa Dipolo. Kasaba Growers Association of Philippines kung Kagapa, alang sa dekadiyang lamian ng mga kasaba chief sa mga itong gitapad karon, banana crackers, bundit bangus o pang product. Pag-itay sa mga susan ng Pinado, ng livelihood city in charge sa Dakbayan sa Dapitan ground floor, Dakbayan sa Dapitan nilang outlet. Masab, dugan sa pasalamatan, si Attorney Rosilio Matoy Barinaga, kauban natin karon sa usa lamang pauras, kay doon nato'y lakaw importante. Si Attorney Rosilio Matoy Barinaga, kan Dean sa College of Law, o padayon pagyapon karon, Dean Day sa College of Law, nagtulog pa sa College of Law, kan Napsi Undersecretary, o kan Congressman Segundo Distrito. Attorney Rosilio Matoy Barinaga, o kan Pantasilan sa Gloria de Lapitan, dito dalang pamilya o tibok banay, pag-enjoy, sundol naman na to ang mga minimum health protocols na sila mga bagong
services sulod sa Fantasyland. Nanay Snow Camp dito sulod sa Fantasyland. Plus the services of Gloria de Dapitan, dadag pamilya o mga bisita. And inato lang restaurant dito sa Dapitan, Aquamarine Park or Dampa. Ang Fantasyland, Gloria de Dapitan, o inato lang restaurant, ipanagyan umala ni Kanhi Congressman Antonio Nonong Haloso. Karon, alang sa pagtubag sa mga daghanan kay gipaungong mga pangutana, before tayo nag-commercial break, atong ibalik nga ito na kan-edit alang sa pagpadayon sa kapihan sa Dipolo. Thank you so much, Edgar. Sa ato ang mga sponsors. Nakauman. Sa ato mga sponsors na may nagdala kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolo matag Domingo nga tanan, sa tibuok tuig o sa mga nangaging tuig pa hinapunta nga magpabilin kamo nga musuportar sa atong kapihan sa Dipolo. To God be all the glory as always. So balik kita sa atong mga nakaungong nga pangapangutana sa atong mga bisita karong butaga nga atong gikagubtan agi na atong mga pagkaon, no? Kay importante makayo. Laliman dia ka og Muslim kalit si Ker kay kulang sa pagkaon hasta pud ako na, di ba? So kinapuyag muna barometro. So muna si Edgar Muslim isod ko. Muna so atong patubagon sa atong mga nakaungong pangutana ang atong mga bisita karong butaga. We'll start off with the Balik Probinsya program through the focal person si Charlene Acosta. Okay, so daghang salamat, no? So again, maing buntag sa mga listeners sa kapihan sa Dipolog. Okay, so ato lang i-discuss ang bahin sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, ang bagong programa sa Department of Agriculture in support sa ato ang mga brothers and sisters na naa sa NCR and other urban cities. Okay, so Executive 114 or institutionalizing the Balik Probinsya Bagong Pag-asa as a pillar of balanced regional development. So tungod ana na-create ang Balik Probinsya Council. So ang Department of Agriculture isa sa membro sa council. Okay, so naay mga development framework nga gitan-aw ang program. So ang Department of Agriculture naka-focus siya sa food security and agricultural productivity. Okay, so ang ato mga beneficiaries, ang ato ang mga kaigsuunan nga naa nagtrabaho dito sa dagkong syudad. Diin naapektuhan sila sa health hazards, nawad-an og trabaho. So kung voluntaryo sila nga mouli diri sa ilahang mga probinsya, dito sila mo adto sa ato ang partner departments, ang DSWD o National Housing Authority. So kani sila nato nga mga kaisunan, i-verify ni sila i-profile. And then kung willing yun sila mupadayon nga mahimong beneficiaryo sa maong programa, so i-record sila nga makauli diri. So very fortunate kaayo ang Zamboanga del Norte kay naa diri ang atong pilot site sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. So specifically naa siya sa Sitio Monog, Barangay Daniel Maing, Calawit, Zamboanga del Norte. So How many hectares na siya? so based sa gideclare sa ato ang local government unit 200 hectares. So ang i-develop ana for housing according sa development plan 10 hectares and then 190 for agricultural development and other development activities. So in a 10 hectares nga kanana ang area, pila ka maigo ana nga housing program o pila ka beneficiaries ang ma-accommodate? Okay, so kana siya no, nakaplano na siya sa ato ang NHA, National Housing Authority. So sa ila na sila naka-target ana nga mga housing units para sa ato ang sila naka-target nga mga housing units para sa ato ang mga beneficiaries. Okay, so ang Department of Agriculture naka-focus siya sa agriculture productivity and livelihood development activities sa ato mga beneficiaries. Okay, so as of the moment, naay gi-endorse ang DSWD nga 33 beneficiaries sa BP2 nga nanguli
at their own expense. Kini naa siya sa munisipyo sa Gutalak, natay 33 families. And then sa ato ang Barangay Daniel Maing sa Kalawit, naatay 59 local residents. So kinsa man karon ni sila tong mga napiktuhan sa 200 hectares nga gi-declare nga mahimong BP2 site. So gihimo pud silang beneficiaries. So kani karon sila ato na silang gi-undergo og different training activities based sa mga interventions nga ihatag nato sa ilaha. Okay. So atong December 23 na ining abot dispatch, meaning gikan siya dito sa NCR, ang iyahang mga expenses gi-shoulder sa government para makauli diri sa Zamboanga del Norte. So naatay na receive natay ni abot diri nga 19 families. So a total including family members na ay 70 sila tanan. So kani ning uli sila sa kanya-kanya pang mga munisipyo, gidawat sa kanya-kanya munisipyo, and then later on didto na ni sila mopuyo sa ato ang BP2 site sa Kalawit, Zamboanga del Norte. And then sa Department of Agriculture, ready ta nga mohatag sa mga interventions, basta makumpleto na nato ang ilahang mga training activities, and then ato silang i-organize nato sila into associations, ato silang i-register sa DOLE o ato siyang i-member sa RSBSA. Katong RSBSA nga diin asistahan sila sa ato ang local government units. Okay. Additional information coming from Mr. Ray Capubanes, please. Kining Balik Probinsya Manggol is a national program nga tend to decongest sa atong pinaka-problema gyud karon kay ang uban gikan sa probinsya padulong sa Metro Manila. And the program now of the government through the leadership of President Digong is to decongest Metro Manila and to bring them back home. And for them to be in peace, aron maawhag gyud nga balik na housing project, na livelihood interventions, not only from the Department of Agriculture, but likewise with the other supporting government agencies. So kung ako siguro ang naa sa Manila karon, maingganyo gyud ko balik tungod sa kalisod karon sa kahimtang sa Manila, ilabi na sa COVID situation. And we're trying to make this program attractive. Muna trabaho kayo ni Cha sa Department of Agriculture. Okay, on the agriculture sector, kaya we're speaking only of agriculture focus ta, ang kamuman, lahat ng pang DSWD, lahat ang sa housing sa NHA, and other convergence, no, other national agencies o sa LGU. Speaking of interventions, kay kini sila namuyo ni Slas Manila, naanad ni sila isimari dito. And then, i-relocate ninyo itong layo pa dito tayo mabuntod, layo nga munisipyo, interior pa yung munisipyo. Pag-unsa man sila dito, mangihat og langgam? Really, let's be practical. Nangato na sa Manila, kay dali ra ang kwarta dito. Makasulod sila sa lain nga stores, mga napay plus factor, ito ko kay istorya. Kapoy kay diyan sa kuan sa probinsya, diri sa Manila kay daghan rin mga sales, daghan pangata sa gobyerno. Kung kita pa may artista, maghatag pa kuno. Diya kuno sa asang balik kuno sa probinsya, magunsa kuno sila. They are not prepared for that kind of life. Kay naanad sila dito, kay mo na sila gitawag og urban poor, di ba? So, unsa na ninyo? Okay, so ato gyud na siyang ma-experience na nga mga challenge sa ato ang mga beneficiary sa BP2. Okay, so actually naanad gyud sila og kanang daghang tawo, bibo, easy ra kayo ang panginabuhi. Pero kay na-experience naman nila ang nawad-an og trabaho, ato pud silang i-prepare socially. So that is why daghan ang mga ahensya sa gobyerno nga nagtinabangay para ma-prepare sila. Isa nga challenge nato diha is based sa pag-profile nato sa itong mga beneficiaries, naiuban nga walay luna para atong ma-develop. So that is why nangita po tagpamaagi sa katong mga interventions nga mahatag sa ilang nga dili nanginahanglan og dagkong luna. At least katong willing nga gustong mugo into agricultural production. So kung naa sila mga luna, ato silang i-train. Naagi training para makahibalo sila, tudluan sila para mapalambo nato kung unsa ang mga interventions na ihatag sa ilaha. So
Nakakategory po ni siya naatay livestock interventions, naatay crops, ug naa po tay mga garden tools. Ihatag sa ila, but before that, kinahanglan nato sila i-undergo og training para in preparation nga makahibalo sila og unsaon kay kahibalo ta tanan wala ni sila naanad o hawid sa yuta. So katuno na ato yung mga different trainings inubanan po sa laing ahensya para tinabangay aron ma-encourage nga dili na sila mobalik dito sa dagkong syudad. So, tanan nga beneficiaries ninyo nga nakalista diya tanan, naagi sila tanan, wala yung i-back out. Actually, naay nang back out ana. Daghan kaayo ang ning apply. Actually, ang pag-apply ana sa DSWD, dashboard online. Oh. Perting daghana, diri lang sa Zamboanga del Norte, more than 2,000. Okay? O ang na-realize, na-realize gyud nga ang ning gold gyud nga gigastuhan sa gobyerno adtong una 21, pero ang Okay. actual na gyud nga ning-abot diri 19 bilang ka pamilya. Muna yung challenge. Kaya naanad sila dito lagi nga easy life, easy money, uban pa. Wala sila maanad og mga hard labor. Kanala daw tatak nga from di, lisod kayo na nimo, murang stigmatize bitaw nga, taga probinsya mo na, naanad Metro Manila, good me, mga naanad, di ba? Inumdum ka nga sa una masakay og barko, padulog Manila, di ba, Tagalog din na ritso? Oo. Pagpauli din sa Visayas, Mindanao, mag-Bisaya, sikat na yung gadala itong usa ka lata nga biskwit. Di ba? Ay hikag Manila? Really, di ba? Oh, di ba? Pasalubong. Oh. So, nakatatak na hangtod karon. So, muna na, it's a big challenge for the agriculture sector. Ug uban pang mga agency sa gobyerno, unsaon ang naa nga masulbad jud na. Okay, Mr. Ray, murag. Mobile na nga para successful yun ang pagpahimutang sa balik probinsya ug maingganyo ang uban. We're trying to make Barangay Munog, the housing development site, as an area very conducive for living. Yun ani madumi. Sa tanang butang, basta primero, lisod yun. Pero kung naana mo dito and you are assisted by several government agencies, making life in that community livable and happy, walay dili ta kalantaw og problema nga dili malampuson ang maong programa. In fact, dito man jud ko anong lugar pagkarunawa. But when the construction of the project started, silang tsak nakabalik na dito, ako kabalik. Daghan ng mga commercial activities nga nakita. Ang amo lang ilang taw dito is kung ma-install na ang electricity, dayon ang water system, commercial activities will Peace and order. Peace and order sigurado, mamintinar na. Kaya na po ihimo ang provincial government na plano nga butangan siya o mura o detachment ata. Just to protect the community. And I don't believe magud po nga kaning gikan sa Manila dili kayo makuan sa mga lihukon sa pag-uma. Kay gikan ba po gikan sa ato. When they were exposed to the urban life, gikan ni sa ato ang provincial life. And for sure, adaptation of this kind of living is very easy for them. Basta kay nalagi ang tabang sa gobyerno. Yes, Edgar. Sakto ko sir, no? Kinahanglan yun, o ano, usas mga buta siguro nga maka-attract nila is pin-in-place na tanan ang basic services na kuryente, na tubig, na road network, and accessibility. Kaya kung sa inyo, sa product, sa agriculture, kinahanglan nila accessibility, no? Paingon ka to sa market, possible market nila. Kasi kung makita nila nga, sa presentation, nindot mo din kayong lugar, na ito tayo mga poste, na yung karsada, unas no reason din sila mo, dapat training nila, pero ingon ni sir, ito mas kumingawa pa kayo, pero kato, lisod yung pag-attract. Og naana po yung mga balay, sir. Mga balay. Mga apply niya si Edgar dito na pero. Pagpagingaw po. Okay, yes, sa email sa Dapitan City status na to sa agriculture. Fishery. Sa fishery, kining Dapitan good, we are in between pinakadakudaga kining Bohol Sea o kining Sulu Sea. So nag-aabot na diha, and doon na tayo duha ka island. Doon na ba tayo mga dako, mga coral reefs, kining Don Reef,
provincial injury within murag boundary area sa Dipolog and Dapitan. So kining tuna nga pinaka ilalaro kay sa Jinsan nga tuna, pero siguro para mahibaw nang wa kay nakaswito pa nga ang duha ka island, kato mga nagkatiya usa na sa nag-supply og tuna sa Jinsan. Asa man na kanang? Kanili ko silinog. Ito ba? Ang isla sa Naidaghan ka sir og tuna na to diha. Maski dili sa Manila, maski dili sa Dipolog. Muna usay ba ko ataba kay ang atong taga Dipolog na malit og panga. Gikan sa Jensen. Pero ang kita pong taga Dipolog Dapitan, namaligya buta og dagko nga tuna siya. Padulong sa Hindi ko Jensen. para pupras Jinsan. Kaya kung gipalit, gato na. Siguro, karang gipalit diri. Gikan na sa Ako na istorya ha. Honest Kaya ang gisong to ang mga kulang og sa nga kuan dunay wala na ulo gon baboy para sa pamilya. Oo, Ako kanang na siya. istorya ha nga ang mga panga para sa pamilya para pagkaon ang mga gwapo kay tuas Jinsan. Jinsan mo na yung paano yun. Atong supply sa kanang pulag ikog, naran na sa Dipolog o Dapitan area, makitang doon proposal to sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katong, pero taas nga proseso. Muna nga, among kaya among ginihapan tinuna kay maayos siya katong big brother o small brother approach na medyo taas-taas nga eksplikasyon, pero para na to, para kaya kinang isda na makita na to diri, is a migratory fish, kini mga pulag iko, makita na to, kining bilong-bilong, kining tuna, another tuna-like fishes, kini sa bagon, bantaan, basta mga tuna, yellowfin, bluefin, mumigrate mo gani siya. So posible nga dito na po sa Pacific Ocean, ituyok, minsan sa tuwa diri. So sa ato lang diri, medyo hingkit po itong siya kay ang mainlands Dumaguete na tinong kay isla din ay mainlands sa ato diri. So diri niya agi sa ato, usama ta sa Gianan. So naagi sa tuwa diri, sa kwastong mananagat mo nakuha. Unang ang strategy ng himo sa Dapitan, pag-maintain sa itong mga marine protected areas, mangrove areas, kay ang source sa pagkaon, nato baya sa itong mga kaisdaan sa marine resources, klaro mo ginabi sa kasa na to, mabasahan sa libro o mga research ng himo, kinato ang mga mangrove resources. Mga coral reefs. Coral reefs. So, nanaliha, source sa pagkaon sa isda, kaya lagi, katong mga simple lang katong mga dahon sa mangrove, nga mataga, malata, mutoy kaunon siya sa munidugukon sa mga microorganisms na siya, produce planktons, mutoy kanon dahil siya sa mga gagmay isda, kanon sa isda, dagod-dagong isda, dagod-dagong isda, kanon sa dagong isda, na siya. So tungod na, medyo abunda ka plus ato ang mga marine protected nga nahimo sa Dapitan. So usa na siya sa usa sa naka-factor nga contribute nga continuous supply of isda kung season na kumailan timpo. So tungod na daghan kang isda gyud Dipolog Dapitan areas kaya lagi sa atong sitwasyon sa atong kadagatan nga diri. Plus ato ang aquaculture industry na-produce ta mga particular atong bangos sa Dapitan kining fish cages nga naanaron kita sa Dapitan Bay, particularly na sa Pantalan, Iwapos Pantalan areas, na sa Liburan River, na sa Pulawan River areas. So daghang mga na-produce gani katong mga potential areas intended for aquaculture ato nang gipagamit kay lagi ang toyo is for production plus employment ka mahimo sa ato ang mga katawhan sa Dapitan. So munang based sa katong nag-issue to ganiha, doon katapos ang meeting gihimo na mo sa City Fisheries and Aquatic Resource Management Council kay katulaging nganong kani isla sa Dapitan katong mga apikig sa buwang mo mga display. Unya nadunggan na mo katong mga patsadang isda na man nag-display mas Dipolog, kita nato kay itong lagaw, maditubong, na mga first class isda katong mga ikyang at katong mga pulahong isda. Naka-display sa merkado, Dipolog. Buta na siya ka na. Dapitan. Nakita na mo nga only mga 35% ra ang makuha ang isda sa Dapitan, na-display sa Dapitan. Nakasagara na sa Dipolog areas, another neighboring municipalities ngani sa tubang mga keslahan kay kin Dipolog kining Aligua and Slinog areas nanay kumprador na madagong bangka going Sikihor, going Bohol.
Buing busa mo Nakatang na ka. sila daan. Oh, nga mga dakong bangka na mga biyahe lang. Nagkani ba niya mga double twin engine ng mga bangka. Intend ang tuyo ana nang pranisda nag-station na lugar para i-deliver sa to ang mga dagkong kaislahan sa Kihor o Bohol areas. So muna lang pagkita dito na magkamahimo. Kanang mga tawahan po mga negosyante diha, nagbuhi po na ang mga mananagat. Sila supply sa pagkaon, mga bugas, mga bus, mga nana, mga So ang mga kulang nila diretso ganito. So buto, suki nila dito lugar dili na ako sa tuwa dali wala na siya. So muna wala ma-record na mo. Kung balik ko sa istorya kay na doon na tayo auxiliary invoice o kanang shipping permit kay kada LGUs nama gitugot mo sa balaod as per kana sa ato ang sa Republic Act 550 na ang LGUs mag-issue auxiliary invoice o shipping permit sa mga aquatic products na ibiyahe outside ikan sa mong area of jurisdiction. So, na buto nakita na mo lagi nga sa nakalukat lang permit sa dapitan doon ay mga 75 million ang amount ng aquatic products na ship out na mo sa nakalukat ng permit lang na katong nabaligya sa Dipolog Market, katong nabaligya sa Dapitan Market, katong nabaligya sa Rizal, Sibutan, areas, no, itong record. Wala ma-record na. Bukasabutin na sa mga 50%. No, 50% magaling ang aquatic resources, ang aquaculture products sa Dapitan na sa mga around 150 million last year. Wow. Dili na yung Nakukay na yun, no? magic ka record, kaya namin record. Yes. Nakuha yung income, no? So, dako participation ng aquaculture o kanang marine resources sa Dapitan City alone. May dako na Muna contribute. ngayon yun nga i-preserve o i-kwan po sa LGU. Muna Dapitan. pasalamat mi nga ang Philippine Coast Guard, ang PNP Maritime Police, ang PNP Mission, PNP mismo, itabang bisa pa protect. Kaya natuguli kaya na doon naging mga abusado sa ato karagatan. Pasalamat na karon kay kanang blast fishing ni Oh. di na kayo. Wala na, oo. Namin Mga na light fishing. di man ginoon yung matingala nga dati mga bugoy-bugoy ng karagatan. Pero generally marakuan ang siya na minimize na yun ang ato. Wala ginoon kami totally eradicate pero na minimize ng illegal fishing at mga destructive nga panagal sa Dapitan. Kunang salamat kay ato ang mga barangay leaders medyo active na po i-participate para na. Salamat may kay ang support sa amo ang local government yun sa Dapitan. Muna kompleto may mga patrol boats, doon ay local speed boats, doon ay mga tulo ka twin engine na continuous mag-monitor ng karagatan kay lagi. Tinuod lang, doon nag-daghang taga Visayas areas musulod sa Dapitan. Gani ang patrol boat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nag-standby na sa Dapitan. Sige, gagukod. Dako. Pinuod lagi, ganito tumiyaging bagulang doon natin nanawag sa ang political leaders sa Dapitan kay ilang tao po rito nadakpan dito sa Dapitan. Kaya wala kayo mga papilis, wala yung mga saktong dokumento na nagat dito. So, sige final kaso, mula nga usahay dagang mga political pressure pero generally napailan ng sumbo ka bayad ng multa nariyo ba nga preso siya. Subok minahon nga medyo na preso nga nagatra pero namatay bala og nga gibatuman. Natibala ang batuman. So napasalamat ka kay sa support ang NGO sa Dapitan. Tungod na sa nakita ng mga record daghang mga tao nga nabenefitted, daghang mga trabaho po na daghang employment ka nahimo agi sa activity particularly sa aquaculture o sa marine areas sa Dapitan. Okay. Thank you so much, Dapitan City Agriculturist Cyril Batangan. Narito sa City Agriculture, si Engineer Kerr Forlas, bayan sa model farming, appeal na ang vertical gardening. Yes, ito address the concern ni Engineer Cheng, former Vice Mayor. So, we already have the vertical farming sa Dipolog City and we are luckily enough na naka-tagaan grant sa Department of Agriculture. Molag it costs 1.9 million. Tapos, aside, that's a hydroponic system. So, ang among gigamit karon is pick and pay. You can go there, you can pick, pero bayad ta ay sa atong ma-harvest. And which another project of the mayor is the aquaponics. Ako lang i-separate ang differences. Katong hydroponics is parehas tanan ang tanom nagtubok sa tubig, walay yuta, so less
But katong sa hydroponics is nagdepend magutag nutrient solution nga ato ibutang sa tubig. Ang katong sa aquaponics karon, we have ongoing project with the city mayor. Yung aquaponics is natay tilapia, natay koi, kato iyang mga waste, yung mga tae dito mo gigamit na to as a nutrient sa ato ang system. So nag-start na ta, ay ganahan mo bisita. So naaman ta sa Ulingan at bang sa Barangay Hall sa Demo Farm. If interested mo sa among Facebook, makita po niyo dito ang schedule kano sa among mag-pick and pay. Actually, Instagrammable man po siya. And it's the other way karon, encouraging to all young millennials nga mga bata nang dito nga magpa-picture, magpalit sa mga lettuce ang product. lettuce bitaw. Then to answer to kanyang ka Ma'am Wyatt, yung kabay nga mag-demo kabay sa mga spices. Actually, we started with that. Maulag ito, apan yung pagsulod sa bulb onion nga mas barato, sumoto ang mga farmers ni stock po ka ng pag-produce. Kaya imagine ka, barato kaila, then ang production cost nato diri is mahal. But in terms of kanang sayuta, ang mutumo siya, but nag-yuta nga para gid na niya is clay, so kanang sandy soil. Balason siya nga yuta ng masibuyas. Then ang temperature po dyan gikinahanglan na somewhere sa mga 27 degrees Celsius. So dili po kay tanto init. So medyo nga mabugnaw-bugnaw nga lugar, kana mo try gyud na siya. So if you look at China, pamanik ato ni Sir Kapumanes, ato na ka Sir. Murag nagay times sa China nga mag-produce sila ilang bulb, medyo ang ilang temperature something ay nana. But sa Pilipinas kaya lang, kaya na siya. But katong giingon nga magkuhan, we are trying to incorporate now katong igbo nga program with the province karon po sa city nga kanang inana nga spices atong tutukag pansin. Di lang kaya kay samot ng ahos, diba, watay ahos, usay ka ng patatas na to, pod ka ng carrots, gani pod. So inana siya nga kuan. So we are looking forward on that. We have kay ang atong gi-address karon, actually the mayor have an order for me nga dapat nagitagitawag og kanang kuan. What is a project about sa kuan? A food related sa pagkaon sa food security project, either infra siya or training siya or anything. Gina-encourage ang mga barangay karon for this year to have this food security project. And this will be presented by the city council and this will be the approval of that. Para naagid tayo makita nga gigama. Kay kanila ginani, katong ingon ni Ma'am Edith, perennial, annual, magbalik-balik ra gyatong issue. What sige dito gigama. Siguro this time, the local government unit with our farmers at saka yung Department of Agriculture, convergence yun siya in the sense nga maigo ganing ko na kay at the end of the day, baka next year, mura po na itong istoryahan, the same date, sa spices na to. And lastly, katong sa fisheries na to, in partnership, in coordination with the PITAN, with Sir Cyril, we really call for a unification of our municipal water. Kaya it's really hard to have this kind nga atong asset karon resources, but yung municipal water na to iya. Just like ang Dipolog, dili pwede makapanagat sa Rojas, sa Katipunan, kaya na sila kaugalingon nilang kuhan dito. We are trying to call that all these municipalities and cities will make a unison someday, no, with our political leaders in our Zamboanga Peninsula, so particularly dito sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. Karon mo explain na gid nato nini ang murag taas-taas gini ang gikan sa Department of Agriculture kay mo may gadala sa funding. Ang si Sir Ray Kapumanes. Mo sakbit na po itong sa bulb onion. Actually, bulb onion was already tested and proven to be musalergyo din sa Zamboanga Peninsula. In fact, in Zamboanga City, doon na natin mga onion growers dito. And then in Zamboanga del Sur, and even in Zamboanga del Norte municipalities through the Igbo, ilan na ning gisulayan. Ang issue lang diri is how we can sustain and how we can attract these farmers to venture into bulb onion, considering na ang ato ang bulb onion dinhi magagikan sa Central Luzon. Saan nga? Liso na tanong? Liso na siya nga itanong. So, this has been tested and proven na musalergyo sa ato ang lugar. And then, katong issue ganina nga hoarding kay Sir Kwan. Ang hoarding, magod, there's a prevailing law that imposes penalties kung makita nga nag-hoard ang usa ka negosyante. And usually hoarding becomes prominent panahon kung dunay pandemya o panahon dunay crisis. So
di sa wala tay kapuanan, wala tay kapulbaan kining mga hoarding because na natay prevailing law. What is needed is kinahanglan ng atong i-enforce ang maong balaod nun aron malikayan ang pag-hoard sa ato ang mga agricultural commodities. And then katong mga pondo sa bayanihan 1 o sa bayanihan 2 sa Department of Agriculture lang. I can speak of my department for Region 9. Basta mga assistance, wala may problema because we have fully implemented it. Nagabukdanay mi. Pasalamat yun mi sa among mga partner local government units. Iniamo ang makastigog yung tirmi ng city of municipal agriculturists and the provincial agriculturists. Kay sila man ay mag-identify sa mga beneficiaries. In tandem also with our registry system and basic sector in agriculture. So, wala kay na proyekto nga ipunduhan nga wala napahimutan. Although dunay mga sobra-sobra nga mga MOOE nga among nabalik, pero mas maayo na naputong nabalik kaysa di na yun na mo makaya. Because of the deadline, bayanihan to actually has a lifespan only up to June 30, 2021. Beyond that, there was an extension or agreement na may kuwansamo nga pwede siya up to December 31 for the implementation. So sa amog yung ipaningkamutan na napatuman ang tanang grasya nga nabukbuk sa Zamboanga Peninsula. One of the issues sa nasudnong kagamhanan is the adsorptive capacity, ang sabi ng adsorptive capacity. This is the capacity sa ato ang mga nasudnong kagamhanan nga ipatuman ang kwarta nga nahatag kanila. And mind you, the Department of Agriculture is not that kulera in terms of fund utilization. With the close watch of our Secretary Dar, ang ato ang kwan, taas-taas na mamuang adsorptive capacity. Kaya mo magunihimong issue sa Congress. Why shall we give you more when you cannot spend the money? Underspending. Oo. So, La Nina ta karon. Taman March. Pag-abot sa El Nino, unsa naman po ang mga programa sa agrikultura. Kaya mingon naman po dayon nga drought man ta karon, hulaw. Problema na po ta unsay mga kuan sa pagtanom, unsay mga damages sa hulaw na by insects infestation, ang mga rats o uban pa mga locust, apektado na po na itong mga crops. So, mo man na itong season, wala man tayo snow, wala po tayo utom. So, unsa na ang mga plano nga ipalimutang kay umaabot na po na itong El Nino, uman sa La Nina. Ato lang iklaro, ang La Nina karon, ang concept sa La Nina is dunay sobra sa normal na tubig nga ikahatag. And this was forecasted. Dry season maguta itong October to November. Kung imong ikuan sa planting calendar, this is dry season for rice. From October to February, ang forecast is there's a La Nina because the water supply is above normal. Meaning, if you are a farmer, kung naka sa upland area, it's good to plant rice as a second crop. Kay sigurado nga doon na kay tubig. Pero sa El Nino, wala pa tayong forecast. And kung mabot manggaling ng mga forecast sa Pag-asa, rest assured you that we can be ready because we have to prepare for that onset. Sama sa naandan na namong nga kalihukan, we're very much dependent on the forecast of Pag-asa. Ang forecast sa Pag-asa karon dali na kayo ma-access. Kung naa kay cellphone diha nga naka-internet, i-check nyo lang ang Pag-asa and you can get the correct information related to our climate. In fact, kung inyong nakunan, ang pulo kaadlaw gikan karon ma-forecast na sa Pag-asa ug unsay panahon, unsay kahimtang. Muulan ba o muinit ba? Nga makagiya kayo sa atong farming operations. And also, ang mga umaabot nga bagyo, matag-an na gyud sa Pag-asa. And
dili lang ang pagtagna sa pag-abot sa bagyo, ila na pong matagna ang agianan sa bagyo. Munang dali ra kay tang kapangandaman. Ug kaning typhoon signal number, abi man nato ni sa una, o typhoon signal number 1, this constitute the strength of the bagyo. Pero in reality, it's not. Sa pagkakaroon ng akong nahibaw-an ng po, kung mayingon tag typhoon signal number 1, meaning within 36, I think 48 or 36 hours, umaabot na ang bagyo. Typhoon signal number 2, 12 hours siguro. Typhoon signal number 3, na ang bagyo. So, nanay mga kausaban sa ato ang typhoon signal advisory na kinahanglan atong mahibaw-an para ma-update sa atong mga kalihukan sa pagpanguma. Dili kuan nga tungod kay mag-uuma lang we should not be informed of this kind of information. These are information that are vital sa ato ang pagpanguma. Yeah, okay. Another thing is, agsa kuan, Christmas and New Year, magpalihi mo ang ligid ng mga prutas. Karon kay ang prutas, pertimang mahala. Ultimo nga hilaw nga, sa to ako nakita ito, bayabas. Gamay kay pagyod sa tanan, na 25 pesos man. Magundang tani niya, so wala na tayo lingin-lingin. Nga palihi. So ang pangutana mo ni, nakaapektar ba pag-ayo ang atong weather system sa pagpamunga sa atong mga prutas? Kaya bunda na itong prutas na isang Buanga del Norte. Ikan sa mangustan, kayo sa lansunes, rambutan, marang, gayon. Sa buungon, Chinese pomelo. Pag sa una, kanang naang kuan, kanang, sana star apple, senso yun nun kayo na ito. Dagang kay star apple, ito mga orada, bakupa, mga tambis, kumot kayo na ito mga prutas, diba? Laban mo ginang saging, karon ang saging, naunsa naman ang saging. Na, pero naman gikubit mo pag apilang saging. Pasti ng pagkamahala kay sa saging, malakatan o matundan. Wala nga, ha? Nabarato ng lakatan. Nabarato karon, pero naman isa niya si Mana. Ang lingin may mahal. Ang lingin po mahal. So, muna itong pangutana nga, naba mo ikuan, kananabang, syempre, weather naman gud gadala. So, naba mo yung mga prevention or unsay kuan ninyo nga makaprutas siya special nga season unsa ba para makabuhi ko taw tong mga nananom sa mga prutas kay amo to nakabawi ba niya akong tapad kay naman nini ay plantasyon sa mga prutas. Apektado gyud ang ato ang mga prutas karong panahon sa pag-usab sa ato ang klima. Climate change. Kung inyo nabantayan, supposedly wala nang tatay mangustin karon og lansones. Normally, dili gini iya ang season. Pero nakay-nakitaan karon nga lansones ug nakay-nakitaan nga mangustin. Pagbibista po ng kilo sa mangustin. Kami Nakapalit ko nubinta. kami sa agriculture balipay namin taas ang presyo. Kay maayo man na sa among mga farmers. Correct, dapat. Oo, okay man na. Dayon, ang industriya sa mangga nakarespond na niining kausaban sa panahon. Kaya wala na magutay wet season. Wala tayo dry season ron nga specific. Kung may dry season, wala na yun na init na ka na. Kaya mo kalit magulang. Kalit magulang. So wala na di Ganyan itong mga prutas o ganyan itong mangga, kung mubulak na galing na, ulanon galing na, nagastos tayo. So these are the realities that our farmers were able to adjust in order to except lang siguro sa atong mga prutas. Murag wala pa'y teknolohiya. Pero naayo sa ka-teknolohiya karon nga ni sumaw kaning sa mangustin. Nga ilang pabungahon ang mangustin during off-season. And it slowly it is now slowly developing. Ang amo lang gilantaw dito is the cost of producing that mangosteen during off-season. Kay ang teknolohiya man gud nga ilang gi-develop is i-enclose ang mangosteen tree. Dayon i-induce ang irrigation which costs much. So they're trying to study now on the costing kung unsay buhaton ug unsa pila ka punuan ang pwede nilang ma-regulate ang pagtanom o ang pagpamunga in order to arrive at a cost na dili malugi si farmer.
Nanay technology sa Davao nga gihimo kabahin ini sa mangosteen in order to solve that seasonality of growing mangosteen. And this is a technology to watch. Kaya ang mangosteen mahal yun. Mahal yun. Okay. Sa livestock na to, sa atong updates livestock kay hantod karon wala man tayong African swine fever, di ba? Pinabuyag lang. Pero mahal gyapon nato ang karning baboy. Ug unsay balita sa Manila, apil mo pud ang ato ang merkado. Mawawad dayon. Mawawad yung pagkasin. Siguro. Tingnan lang ka nga. Sige. Kaya ikaw tumag. Ikaw to mga Ker, kaya mapungot po na maglantaw sa Lagi? TV kapag kaugma. Mao na ang Precious Manila. Kita na ako, hapit naman po na yung mga manero. Kaya mag-usay sa TV good, kita man dayon, pag ingon dito ang baboy, 270, ugma sa merkado, 270. Actually, what really happened unta, medyo ni okay na data, ni balik na tag 220, 200 per kilo, then ang atong live weight, ipwan. Naunsa man nga, amot lang sir, ma-confirm ba sa Department of Agriculture na ang Zamboanga Peninsula nagpadala na po baboy sa Manila Wala na. sa December? Wala. Kaya nga mahal man ta. Kaya naman ko hungi-hungod nga I've heard. nagpadala, nag-ship out na po padulong dito sa Manila, and that's the reason nagkabuang na po ang mga local dire. So, di lang nako makuha kung labay record sa DA, but na-istorya yun nga nagpadala dito. That's the basis nila ngano nanawag sila sa opisina nga ngita sila kay ang baboy ko no gidala na po dito. So, mao to'y sinugdanan. But always matag monitor sa price, ang gitanaw ganyan nasa 260 o 270. Mo'y presyo sa baboy sa Dipolog. Wa pa gyud siya ninahog. Kaya unsay balita sa Manila, mo may gisuhi dire. So, we are always nga ako lang ibalik ni Sir Ray Capumanes. Friend ta sir. Kumusta man ang repopulation nga program sa Department of Agriculture, which is kanatong gituan nga makasubasta ng tag-supply sa baboy within our province. Ang repopulation program sa Department of Agriculture applies only to those red zone areas. Ang ato adering repopulation program pinisik lang. So in regions that are affected with ASF, within the region nga walay ASF, dito sila ga-repop because they cannot afford to depend on the last region standing as free from ASF, which is Region 9. Muna'y kahimtang karon nga ang repopulation program gihinusga nila. Ang problema karon sa repopulation program sa department in ASF affected areas is wala sila'y mga bakting nga kakuhaan. Munang ilaan di panghinusgan nga doon nagyoy magbaligya og bakting para mabalik ang industriya sa kababuyan sa ilang lugar. Kay mahal kayo ang bakting. Kami sa agriculture bitaw, huwag itami daganan. Ano lang. Kaya ang farm gate price sa diha hingabot og tag 85 90 gani ang kilo. Kami sa agriculture mo makan sa mga farmers. Karon nga ang farm gate price tag 130 ang kilo sa live weight sa baboy. Kami ra po yung sa pamasikto. Ilang pero tinuod sa farming sector, napasalamat mi kay backyard dresser. Karon taxi try talipay kayo. Pero ang consumer kami po ay mo kaya ko sa ano taro mo kami. Pero anyway, iba sa to lagi depende sa supply and demand sa kanang kuana. Sa totoo kay na kinato ang bibi mo nakaingon kay sa Manila tag 350 ang kilo asos Kristo wa tag 80 tag 90 ang kilo sa baboy paspas kayo Lagi, pag tapilay sa turita 240 ang presyo 40 pag balita sa TV nga sa Manila tag 300 sa tuwa rin alpas na yun tag 280 tag 290 grabe kayo paspas na lang lagi ang system karon siguro sa mga gadgets o mga gamit kompleto na ta. Unang usahay kanang sina-sina system. Unang lagi sa agriculture marwagi may kayo bisag asang sektor puro may digsal. Kaloy. Okay, wala na itong panahangay na itong 40 words of statements because ito mga guests karong, yes, Wyatt. Mamay din dapat paapas sa atong balik probinsya. Para to do away with the surge na naman sa COVID, Omicron. So naabas sa stage na to sa balik probinsya na kailangan i-test before dalon sa province. yes, yun na. Kay
nagkaubusan na ba yung mga tambal sa Manila? Gikan nag-Jensen, gikan laing province na ang mga paracetamol o Ites, other bagakon. vitamins kay gipadala dito kay nahutdan na sila dito og kuan. Okay, salamat kayo sa komentaryo, ma'am. Regarding sa ato ang mga beneficiaries, katong i-dispatch gyud recorded sa DSWD, kanang gikan gyud dito sa NCR, niagi gyud na siya saktong proseso. So, gi-quarantine na sila, tanan gisunod gyud nila ang protocol. Before sila ipadulong din, dawaton Dawaton na rin, siya naging sa Zamboanga del Norte. May So, protocols na. mutong akong gingon ganina, as of the moment, naatay 19 families nga na-receive dispatch diri sa Zamboanga del Norte na-receive, abot sila atong December 23 and 24. So, kana sila atong, and then aside ana, naputay katong mga nanguli nga mga beneficiaries at their own expense. Recorded pud nato na sila, basta i-endorse sila sa DSWD. So, kato sila, una man to sila nangabot, pero katong gikan gyud sa DSWD mo, sunod sila sa proseso nga ang gobyerno gyud mo gasto sa ilang pamasahe. So, ilaging sundon tanan ang protocol. Okay, thank you so much. 3 minutes before we wind up our program. Kaya, parting words and statement, please. Thank you, Ma'am Edith, no? So, sa nagpaminaw, at least aware mo, updated mo, but ako tinuod, og dili ang programa ano, nakakuan gyud sila. So, tutukan na to sa umabot, but amo lang gihangyo sa Farmers and Fisher Folk. Please cooperate ta sa gobyerno kay ang atong gobyerno nagtabang gyud. Kana lang, sige maayong buntag. Sige, thank you so much. Cyril Patangan, Dapitan City. Sa Dipolog, video nga maghatag na to. Adang salamat sa kapihan sa Dipolog kay muna usa sa video nga makatag impormasyon sa atong mga mag-umaw na nagat. Dini sa Dapitan sa Dipolog sa Zamboanga del Norte. Salamat. Okay, thank you so much. Charlene Acosta, ang vocal person sa Balik Provincia program. Okay, so sa ngalan po sa amo ang Regional Executive Director Radon Sedeño, ang among mga RTDs, si Ma'am Melbowie and si Sir Freddy Gamorot, ang amo ang Chief sa Operations Division, si Sir Ray. Daghang kaayong salamat po sa pag-imbitar, and then amo po na paere ang ato ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Daghang kaayong salamat. Okay, last but not the least, ang Operations Chief, si Ray Campomanes. Daghang salamat sa oportunidad for us to explain on what is going on sa agriculture sector. Hope you are convinced. Kung katong wala makumbinser, wala makumbinser. Better luck next time. Okay, thank you so much. Laway kayo sila. Awayon nun sa farmers at sa public. So, salamat kayo sa imong sanong no, sa atong imbitasyon sa Department of Agriculture. We will do this again kay daghang mga issue ba hapon sa agrikultura, kita tanan man mga on po. So, atong salamatan, no, si Attorney Rosilier Matoy Barinaga nga nilakaw na daan kay dunay appointment, Bayot Acas, Edgar Seronda, of course, itong bisita, Dapitan City Agriculturist, Cyril Patangan, Dipolog City Agriculturist, Engineer Claire Porras, Charlie Lacosta, ito ang focal person sa Balik Provincia Program, si Ray Campomanes, at Operations Chief sa Department of Agriculture 9, Arnel Kwong, atong Station Manager sa Magic FM, live kita sa FB, sa Magic FM, and then sa atong YouTube, sa Kapihan sa Dipolog, Facebook, si Silbert Adetico Nudoyano, Dexter Pahinti, John Doe, kini si Edith Pahinti to mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, yung kaninyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Salamat! Pictures sa pictures sa picture para documentation. Picture. Dexter, ganito na Emil. Sa Emil. Kay kulang mo muna yung isa-isa lang. Di man nakatubag. May itong tapukon kay... May itong tapukon kay Haramak Kwan. Dali mo! Naman si Pati mo kamuda. Dali na, Silver! Dali na, Silver! Huwag lang. Makuha niya sa picture. Dapat ay makinis na. Awayin nun, Rabaw Sige.